So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayon po, no, tuwan-tuwa po yung mga bobong mga DDS. Kasi daw po, tatakas na raw po or makakalaya na raw po si Digong. Okay. So, ang point ko dito mga kababayan, puta, sa mga simpleng mga bagay nga hindi nyo maintindihan, ito pa kayang ICC. Ako admitted naman ako no na kahit papaano meron tayong alam sa usapin po ng batas sa Pilipinas kasi po 3 taon na po akong political vlogger. Kahit paano po inaaral na po natin yan. Pero dito po sa usapin ng ICC, medyo bago po sa atin to, no? Kaya medyo mabigat to. Pero ang point natin dito mga kababayan, no? Hindi porket na nagbigay po ng request for interim release itong si Kaufman, eh makakalaya na si Digong. Hindi po ganun yun. Kasi po, ito yung ito yung pinagmamalaki ngayon ng mga DDS eh. So, basahin natin to, no? So, sabi dito. So, ito yung request dito, ha? Oh, galing tong bilyonaryo eh. The camp of former President Rodrigo Duterte has formally submitted a request for his interim release, arguing that Duterte is not a flight risk and that a member state of the International Criminal Court has expressed willingness to receive him. Okay. Alam niyo kung saan ako na-intriga dito? Meron pong bansa na willing tanggapin or kupupin si Digong. Merong bansa na willing kupupin si Digong. So, hindi pa sinasabi ni Kaufman kung sino yon, kung kung anong bansa yon. Pero sige, pero babalikan natin yan, sige. So, ngayon, tingnan nyo to. So, bali ito po yung request ngayon ni Kaufman. International Criminal Court, situation in the Republic of the Philippines. So, with confidential annexes A and B, di ba? Public redacted version of urgent request for interim release, June 12. So, June 12 lang pala to. Kanina lang to eh. Kaninang madaling araw lang to sa Pilipinas. So, ito okay. Mr. Rodrigo Romo Duterte respectfully request in accordance with Article 60. So, ito nga pang interim. Of the statute interim release, the government of redacted pala to, no? Has expressed to the defense its advanced and principled agreement to receive Duterte into its territory for the term of his interim release and will act in accordance with the domestic law to implement such conditions as deemed appropriate by pre-trial chamber. Actually, mga kababayan, no? Ano to eh? Kung baga good news po ito sa mga DDS. Malaysia daw ba? Parang hindi. Malaysia daw? Parang malabo naman yung Malaysia. Parang malabong Malaysia sa tingin ko. Kasi mga kababayan, no? Kung ako DDS ako, actually, sa akin to? Good news sa akin to. Kasi isa po sa mga isa po sa mga kondisyon para magkaroon po ng interim ang isang akusado na katulad nga po ni Digong, dapat merong bansang kukup sa kanya. So, hindi pwedeng Pilipinas. O kasi nga tayo nga nagpahuli. At pangalawa, dapat po miyembro po ng ICC yung kukup. Okay? So, ngayon, naniniwala po ako, no, na kung meron mang bansang kukup kay Digong, malamang ito po yung mga bansang mahihirap. At malamang nabayaran. Ganoon lang yun eh. Hindi, may own opinion lang. Ayaw mo ko lang kung mag-agree kayo. Hindi kayo ba, agree ba kayo doon? Kasi malabong, for example, si Digong kukupin ng France. Anong makukuha ng France? Anong makukuha ng France para kupupin si Digong? Tandaan natin mga kababayan, no, na ang kilos po ng mga bansa, depende rin po yun sa politika. Diba? For example, Germany. Ano makukuha ng Germany para kupupin si Digong? Di ba? Okay, malamang Malaysia nga kung nandun si Sara. Ewan ko lang. Kaya ako naniniwala po ako, mga kababayan, na posible pong kumukup kay Digong mahirap na bansa. Ngayon, kung tama po yung theory natin na mahirap na bansa po ang kukup kay Digong, ano ang naging benefit nila para kunin si Digong? Para ampunin si Digong? O syempre, alam nyo na, pera. Bayad. At syempre, yung binayad po na yan, saan galing yan? Hindi sa akin lang, ha? Diba? Hindi ko kasi makuha eh. Hindi kasi pwedeng kupupin si Digong ng EU. Kasi po, inaaway po siya ng EU.
Inaaway niya yung EU. Naalala nyo, di ba? Inaway po ni Digong ang EU. Yung European Union, inaway niya po yan. O ngayon, kung China po yan, hindi siya pwedeng kupupin ng China kasi po yung China, hindi rin po miyembro ng ICC. Tandaan natin ang dapat pong kukup kay Digong na bansa sa interim dapat miyembro po ng ICC. So hindi po pwede yung China. Hindi rin po pwede mga miyembro ng EU. Kasi po kaawin ni Digong yan. Hindi rin pwede Amerika kasi nga yung Amerika pinapa-sanction nga po yung yung ICC. So sino? O di ba? Di kayo ba? Agree ba kayo doon? Kasi mga kababayan, lalabas din naman po yung katotohanan Kung anong bansa talaga yung willing na tanggapin si Digong. Kasi kung bansa po ito na mahirap na bansa, alam na, bayad yan. Kasi wala naman sila makukuha kay Digong kundi pera lang Ano yan? Tatanggapin nila si Digong kasi mahal nila si Digong? Para namang Come on. 'Di ba? For example nga Nigeria, Congo, Sri Lanka, no? We will accept Rodrigo Duterte because we love him. May ganun ba? Parang hindi naman di ba? So ngayon, kung mahirap na bansa nga po ito, ang tanong natin dito, magkano binayad ninyo? Saan galing yung pera? Walang yan, baka pera na naman ng taong bayan yan. Kapal naman ng mukha ninyo. And by the way, mga ka-streetwise, tinan nyo to ito yung mga condition Condition for interim release. Appearance in court proceedings, the released person must appear before the judges when order. So ito para po mapayagan po si Digong na magkaroon po ng interim. Si Insan Mike pala nandito. Na para po mabigyan po ng interim ditong si Digong, kailangan masundot niya muna itong mga kondisyon po na to. Diba? Ayoko sabihin na subscribe si Insan Mike kasi masikat sa akin yan. Dapat siya nagsasabi sa akin subscribe si Insan Takero. Diba? Kasi masikat sa akin yan Sabi dito. Appearance in court proceedings, the released person must appear before the judges when ordered. So, kailangan mo ng masatisfied yung ICC na tuwing ipapatawag nga po si Digong, dapat pupunta si Digong. Diba? Ito yung malupit. No obstruction of investigation. The person must not interfere with ongoing investigation or create obstacles of the court. Dito pala mga kababayan, palpak na po si Digong dito. Tandaan nyo ang isa po sa mga reason at mga dahilan para po mabigyan nga po ng interim si Digong, dapat mapaniwala po ang ICC na walang gagawing masama si Digong sa mga witness. Hindi po magiging hadlang yung paglabas nga po ni Digong para sa interim dun po sa investigasyon. Alam niyo mga kababayan, ang point kasi dito, si Digong po nakakulong sa ICC pero obstruction po sila sa investigasyon. Paano ko nasabi? Tingnan nyo naman, yung mga kulto ni Digong nakakalat po doon sa ICC. Nakakalat po doon sa labas at hindi lang po yun. Binabash po nila, kinukuyog po nila yung mga judges ng ICC. Di ba? Kinukuyog po nila. So doon pa lang po, obstruction na po itong mga member po ng kulto ni Digong. Isipin niyo mga kababayan, yung ICC, yan si Insan Mike nakapunta ng ICC. Ako naniniwala naman ako doon na malinis yung ICC. Di ba yung lugar ng ICC malinis yan walang basura diyan masyado. So anong ginawa po ng mga DDS doon? Nagkalat. Syempre, andun sila 24/7. So may portalet. Alam niyo naman, di ba? Saan tatay ang mga yan? Saan iihi ang mga yan? So may portalet. So, binababoy ninyo yung ICC. Parang yung naamoy ko sa inyo nung pumunta akong EDSA. Ang babantot nyo doon. Hindi, sa totoo lang, no? Bakit gano'n, no? Kung saan may rally ang DDS, bakit mabantot? Di ba? Topic din ngayon yan sa DZMM, di ba? And then, by the way, mga kababayan, pag nakalaya ba si Digong, paano magagaranti ng kampo ni Digong na walang mga witness ang mapapahamak?
O, di ba? O. Sabi dito, no continued crime commission, the person must not continue to commit crimes or endanger the victims. O, di ba? So, anong sabi ni Digong? O. Nag-awi-awi na. O nga, no? Si Harry Roque, inawi si Alvin. Topic ko nga mamaya yan. Di ba? So, ito po yung mga sa interim, di ba? State acceptance, ito yung sinasabi ko kanina, no? State acceptance and incorporation. The state where the person would be released must accept the interim release and cooperate with the ICC to ensure the conditions are met. Well, sa akin okay lang sa akin. Kasi kung dadaan naman sa proseso na si Digong po ay palalayain po ng ICC sa pamamagitan po ng interim, wala tayong magagawa eh. Hindi sa totoo lang. Ganun talaga. Wala tayong magagawa doon. Oh. Kunwari binagsakan na, no? Sabi ng ICC. Digong, bibigyan ka namin ng pagkakataon, meron kang interim. Yun nga lang, di ba? Yun nga lang. Papatuli ka ulit. So, ngayon, marami pa sila na nag-aaway-away, hindi lang si Alvin. Talaga? Kita nyo, ano kasi yung mga DDS, no? No, Insan Mike, no? Bida-bida rin, no? Hindi nagbibigayan, eh. Hindi sa totoo lang, pansin ko yan sa mga DDS. Ganyan yung mga yan, eh. Lahat sila, gusto nila bida sila. Lahat sila bida-bida. Well, sa kampo natin, meron lang isa lang, o dalawa, tatlo. Yung isa malapit na makulong, di ba? Hindi kasi pansin ko talaga sa mga DDS yan, no? Ano sila eh? Kanya-kanya silang bidahan eh, bida-bida sila eh. Di ba? Alos lahat sila, ganun. Di ba? Pero sa atin po sa PBBM supporter, sa mga PBBM supporter, may kilala lang po ako tatlo. Tatlo lang ata. Oo. Bida-bida. Oo. Yung isa malapit pa makulong. Lagyan ka, Mike. Sabi dito, specific condition, the judges may impose specific conditions. At least get. Guarantees from the state, the ICC may rely on guarantees provided. So, ito nga po yun. So, ito yun. Well, by the way, no? Okay. So, ito. So, ito meron pala kompleto dito from Philippine Star. Basahin lang natin. Sabi dito, breaking, former President Rodrigo Duterte seems interim release from detention to an undisclosed country. Ayan na. So, undisclosed country po talaga. Hindi pa rin po talaga nila binabanggit kung sino yung bansa po na yan. Okay. Wala namang bilang yung mga yun. In filing dated in June 12, his lawyer Nicholas Kaufman said the government of an undisclosed country has expressed its willingness to receive Duterte into its territory. Alam niyo, nakaka-intriga talaga to, no? Ano kayang bansa to? Sino kayang bansa to, no? Yung tumanggap kay Digong. So ako, naniniwala po ako, ewan ka lang, ako mag-agree kayo sa akin, ha? Malabo pong EU. Malabong European Union. Kasi nga po, inaway ni Digong yan. Di ba? Malabo po yung mga mayayaman na bansa. Kasi tandaan po natin, no, na world politics po pinag-uusapan natin dito. Di ba? Hindi po tatanggap ng mga ganyang klaseng mga tao, yung mga mayayaman na bansa po na yan, nang walang kapalit. So, ano kapalit? Hindi naman pwedeng pera, mayayaman na yung mga yan. Di ba? India, parang malabo yung India kasi yung mga kababayan, gusto po ng India yung ginagawa ng Pilipinas ngayon sa West Philippine Sea. Ewan ko lang ha. So, malabo, hindi rin pwedeng China, hindi rin pwedeng USA, kasi po yung USA, hindi po miyembro ng ICC. So, nakaka-intriga po ito talaga. At ulitin ko lang mga kababayan, no, kahit paulit po ako, Republic of, Malaysia? Ano yung Malaysia? Meron ba nun? Diba? So, ngayon mga kababayan, no, naniniwala po ako, no, na kung mahirap na bansa po yung tumanggap kay Digong, puta alam na, bayad yun. Bayad yun, sigurado. Magkano binayad ng mga Duterte dyan sa bansa na yan? Tandaan nyo ha, merong mga bansa, mga ka-streetwise, no, na sobrang baba po ng GDP.
Parang GDP lang po ng Maynila, yung buong GDP nila ng buong bansa nila. May ganun talaga. Oo. Malamang African country to, sa tingin ko lang. Oh. So sabi pa dito, Mr. Duterte is not a flight risk and custody is not necessary to ensure his appearance before the court. The filing read, di ba? Na accordingly, there is more than good reason to believe that Mr. Duterte would not embarrass his host and the hospitality afforded him by violating the terms of his release. So sino nga? Mahirap to. Baka doon pa magkalat ng kamanyakan si Digong, no? Mahirap to, no? Yan. So ngayon mga kababayan, no, North Korea, iglesia ng China. Nasudan daw. So kayo mga kababayan, no, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito, no? So para sa akin po, kasi napaka-intriga po talaga kung anong bansa ang tumanggap kay Digong. Okay. So, dyan po sa Team Replay, no, ano masabi nyo nga po dito. At paki-comment na lang din po dyan sa baba kung sa tingin ninyo kung anong bansa ba yung tatanggap kay Digong. At sa tingin nyo rin po ba na ito po ba ay papayagan po ng ICC? No, kasi pinakita ko na kanina, 'di ba? Kung ano yung mga kondisyon para mabigyan ng interim, 'di ba? So yun mga kababayan, no. So ito last topic na tayo. Pag-usapan natin 'to, no.